Hello, kamusta tayong lahat? I praise the Almighty Father, the Creator of heaven and earth, for He is merciful. He will never leave us nor forsake us. Even if we are already old and gray, He is faithful to us. And He loves us so much that He sent to us our Savior, Jesus Christ, for the forgiveness of our sins, to remove the shackle of slavery, because we are slave to sin. And so He sent Jesus Christ to free us, to redeem us. The only mediator is Jesus Christ, no one else but Jesus. He's the man clothed in linen with an inkhorn. He's the one writing our names in His book of life. And time will come that Jesus will come to this world and judge the people. He's the King of Kings and Lord of Lords. And He's our friend. And He wants to share to us His kingdom that will never end. Jesus Christ is very giving. He's not selfish. And I'm thankful also to Jesus Christ for praying to our Father to send to us the Holy Spirit. And now we have the Holy Spirit in our hearts, living in our bodies. The temple of the Holy Spirit is our body. And because of that, He's showering us with gifts and fruits every day, so that we may be called sons and daughters of the Almighty God. Our Father is very good. He's good to us. He's very loving. He's checking up on us every now and then. So kung walang nagmamahal sa atin, ang nagmamahal sa atin, si Almighty Father, the one who created us, si Jesus Christ, who redeemed us, and the Holy Spirit. We are not alone. If our Father is with us, who can be against us? So last time we read is Numbers chapter 9. It's about the second Passover that the children of Israel should celebrate the Passover every year to commemorate the time that the Almighty Father had freed the Israelites from slavery in Egypt. Gusto ipaalala lagi ni Almighty Father sa mga tao, for the people to be grateful, mag-practice ang mga tao maging mapagpasalamat kay Almighty Father. Ganun gusto ni Almighty Father. Tia-train niya yung mga tao. Kasi yung mga tao, dahil nagkasala na tayo, si Eva at si Adan, no? Napalayo tayo kay Almighty Father. So, tinatrain niya ngayon yung mga tao. Binigyan niya ng law, pinadala niya yung mga prophets niya. Para malaman natin kung bakit tayo nabubuhay dito sa mundo. And we are in this world to worship our Father and to love Him and to be faithful to Him. To obey His ordinances, to obey His statutes and covenants, no? So dito, pag defiled ka ng human corpse, considered as
unclean yon. Pero kung magse-celebrate ka ng Passover, tanggap ni Almighty Father yon. Kung ikaw ay nasa journey, tanggap ka ni Almighty Father kung magse-celebrate ka ng Passover. Pero kung ikaw ay clean, pero hindi ka nag-celebrate ng Passover, it's wickedness in the Almighty Father's eyes. Kasi it's pagyayabang, no? Arrogance. Hindi ka nagpapaka-humble. Ayaw ni Almighty Father ng arrogant people, ng mga boastful, ng mga prideful people. Dahil si Almighty Father, He is righteous. Si Jesus Christ, He is humble. Kaya mahal na mahal ni Almighty Father ang mga tao na humble, nagpapakumbaba sa Kanya. And then dito rin, binanggit dito na si Almighty Father sa morning, sa clouds, nagtatago si Almighty Father. Yung tabernacle, sa gitna nun, sa taas ng tabernacle, andun yung cloud. Pero sa gabi, pillar of fire naman ang nandun. So pag nandun yung cloud sa ibabaw ng tabernacle, sa tent, no? Nandun si Almighty Father. Ngayon, pag aalis yung cloud dun sa tuktok ng tabernacle, ibig sabihin umaalis si Almighty Father, kailangan umandar or lumakad ng mga Israelites, sundin si Almighty Father kung saan siya pupunta, yung clouds. Kahit gabi, no? Kahit tulog na yung mga tao, kung umandar yung fire, dahil sa gabi, fire naman para maliwanagan or magkaroon ng light ang mga Israelites, pinoprotektahan niya yung kanyang mga anak. So kung may nandun yung fire sa tabernacle, stay lang doon sa place na yon ang mga Israelites. Pero pag umandar na yung fire, dapat maghanda na rin ang mga Israelites dahil lalakad na rin sila. Susundan nila yung fire kahit gabi. So mahabang lakaran ito at madami sila, no? May dala-dala pa silang mga animals, yung mga livestock nila. Sometimes, one day lang nag-stay sa isang place yung cloud. So, kung one day lang, yung tabernacle, aandar na yung clouds, one day pa lang nag-stay doon, aandar na yung clouds. Yung tabernacle, kakabuo lang nila, no? Or kaka-install lang nila. I-dismantle na naman nila. Kahit one day lang, kakatayo lang, ano? Tapos ay umandar ulit yung clouds. So, i-dismantle nila yung tabernacle. Pag na-dismantle nila yung tabernacle, kung saan na naman hihinto si Almighty Father, kahit gabi o umaga, doon na naman nila itatayo yung tent ng tabernacle. Dala-dala nila yung Ark of the Testimony. Buhat-buhat yon ng mga Kohathites, no? So, nag-dismantle yung mga anak ni Merari at mga Gershonites or anak ni Gershon. So, si Merari at si Gershon, pinangungunahan sila ni Ithamar. Ngayon, itong mga Kohathites, sila ang nagbubuhat naman ng mga kahoy tsaka ng Ark of the Testimony or Covenant. Yung Kohathites na, ang kanilang naka-assign naman sa kanila ay si Eleazar.
Si Almighty Father nagpagawa siya ng 2 silver trumpets. Para na rin yung pag natutulog yung mga tao, pinapatunog yung silver trumpets o gumising na kayo, aandar na tayo. Or mag-gather na kayo, kailangan na nating maghanda. Dahil sometimes yung mga tao, hindi sila nakatingin sa tabernacle, hindi nila nakikita yung clouds dahil may mga ginagawa sila. So may may nakabantay sa clouds na nakatingin or sa pillar of fire paggabi. So pag tumunog na yung silver trumpets, maghahanda na sila. Ang unang aalis, ang unang sa front, kasi pinoprotektahan nila yung tabernacle, tsaka yung Ark of the Covenant, yung mga gold na ginawa para mabuo yung temple or tabernacle. So ang unang umaalis ay si Judah, pangalawa si Issachar, and then pangatlo si Zebulun. Tapos yung time na yun, dinidismantle na nila Merari at ni Gershon, hinahanda na yung tabernacle. Yun, kinakalas na nila. And then, susunod na si Reuben, Simeon, Gad, no? Marami sila. Tapos yung time na yun, after nun, ang lalakad naman ay ang Kohathites. Pagkalakad ng Kohathites, susunod naman si Ephraim, Manasseh, and Benjamin. And then, ang pinaka nasa dulo, nasa likod na sumusunod, ay ang tribe ni Dan, Asher, and Naphtali. So, sa pangunguna, yun, nauuna si Judah, si Judah nangunguna kasi siya nasa east side. And then sa tabernacle sa east side din nakapwesto malapit si Moses, Aaron, and yung sons na si Ithamar at si Eleazar, yung mga family nila nasa east side din. Kasi bakit east? Righteous or right hand, no? Dahil ito napili ni Almighty Father si Judah. Kaya siya nangunguna sa east side. At nasa east side din ng temple or ng tabernacle, si Moses, Aaron, at yung kanyang mga anak. Nakakaintindihan. Ang nagbablow ng trumpets ay yung anak ni Aaron. Siya yung nagsasound ng alarm pag may mga gathering or pag maghahanda na sila, yung trumpets ang ginagamit. Made of hammered silver. Pati sa mga appointed feasts. Manda na kayo, ganon. And then dito na sila umalis sa Sinai. So lahat ng kanilang mga, yung 10 Commandments, yung paggawa ng tabernacle, yung Ark of the Covenant, yung pagbigay ng laws ni Almighty Father kay Moses, nangyari lahat sa wilderness of Sinai or Horeb. Pati na yung pagbilang ng mga armies na 20 years old and above. Ano nga, 20 years old and up to 50 ba yun? Pero pag ikaw ay isang Levites, pwede ka mag-serve kay Almighty Father sa kanyang mga priests pag ikaw ay 25 years old and up to 50 years old. Tapos pag after 50, retired ka na, pagod ka na. Doon yung root word ng tired, retired. Pagod na ako, retired na ako. Tabernacle was taken down and the sons of Gershon and the sons of Merari set out carrying the tabernacle. And the Kohathites, sila naman na nagbubuhat ng holy things, no? Ulitin ko ha. May nakikinig ko. Ang ang nakikinig sa trumpets, lahat ng tao, para humanda na sila.
yung Gershon, or Gershonites, saka Merarites. Naghahanda na sila, nagkakanekere nila, binubuhat nila yung tabernacle, and then yung mga holy things, yung mga shovel, yung mga maliliit na bagay, yung mga basins, yung nasa loob ng tabernacle, yon ang binubuhat ng Kohathites. Yung nasa labas, yung mga tent, yung mga pegs, yun ang hawak-hawak naman ng mga Gershon and Merari. Mga mahahabang mga kahoy, tsaka mga ropes, tsaka yung telon, no? Leather yun, gawa sa leather. At inaya ni Moses yung kanyang brother-in-law na si Hobab na sumama sa kanila. Hindi binanggit dito na si Zipporah. Hindi rin natin nakita dito sa Bible kung nasaan na si Zipporah, no? Ina-assume natin na wala na si Zipporah. Kasi nga nung time na to, si Moses was already 82 years old na. So si Zipporah, ganun din, matanda na rin siya. So dito na tayo, Iska, sa Numbers chapter 11. Ang mga tao, hindi matuto makontento. Laging may complaints. Imbis na magpasalamat kay Almighty Father, laging may reklamo. May kilala ako, maraming pera siya, mareklamo pa rin. Imbis na magpasalamat, sa mga malilit na bagay, magpasalamat tayo. Dahil pag sa malilit na bagay, nagpasalamat tayo, ibig sabihin kahit sa malaking bagay, nagpapasalamat tayo sa tatay natin. So, Numbers chapter 11. Now, when the people complained, it displeased the Lord. Galit si Almighty Father. Hindi siya natuwa nung nag-complain ang mga tao. Dahil lahat ng blessings binigyan na ni Almighty Father, yung mga miracles pinakita na ni Almighty Father sa mga anak niya, pero parang binabaliwala ng mga Israelites yung gloriousness, the holiness, yung mga miracles. For the Lord heard it. Narinig ni Almighty Father. Lahat ng mga bagay na sinasabi natin naririnig ni Almighty Father. Even what's in our mind and in our hearts, naririnig tayo ni Almighty Father. Wala tayong matatago sa Kanya. Ngayon, pinag-usapan natin si Almighty Father. Naririnig niya tayo. May mga tao lang na akala nila hindi sila naririnig ni Almighty Father kasi nga mali ang way nila kung paano nila kausapin si Almighty Father. Kaya hindi sila dinidinig ni Almighty Father. Paano ba ang way para madinig tayo ni Almighty Father? Tinuruan tayo ni Jesus kung paano mag-pray. No? So, dun naka-pattern yung ating mga prayers. Ngayon dito, si Almighty Father, He was displeased dahil sa complaints ng mga tao. And His anger was aroused or nag-flare up si Almighty Father. Kung baga sa tao parang na-high blood si Almighty Father. High blood ako sa mga taong nangigigil ako. Yung parang ganun, His anger was aroused. So the fire of the Lord burned up among them and consumed some in the outskirts of the camp. Dahil mareklamo ang mga tao, ang ginawa ni Almighty Father, from heaven may fire. Galing sa heaven. No? The Lord burned them, sinunog. Consumed some in the outskirts of the camp. Nasa labas ng camp, no? Galit si Almighty Father. Dahil mareklamo. Kung ano-ano ang mga pinagsasasabi, hindi nag-iingat sa salita. Verse 2, then the people cried out to Moses. Siyempre, pag may problema, takbuhan na naman nila si Moses. Kasi nga, si Moses nakakausap niya si Almighty Father. Yung mga tao kasi, hindi nila makausap si Almighty Father, nila matigas ang ulo nila.
And when Moses prayed to the Lord, the fire was quenched. Nawala yung fire. It was extinguished. No? Extinguished yung fire. No, nag-pray si Moses. Pinapakinggan ni Almighty Father yung prayer ni Moses because Moses was a humble man. Papakumbaba. Hindi magyayabang. Hindi ka pwede mag-pray na, Lord, wala akong kasalanan, malinis ang konsyensya ko, Lord. Hindi ka no. Kundi, Lord, humingi akong kapatawaran sa'yo, alam kong makasalanan ako. Patawarin niyo po ako, gaya ng pagpapatawad ko sa mga nagkasala sa akin. Ngayon, kung prideful tayo, hindi ko mapapatawad yung tao yun, pero humingi ako ng tawad kay Almighty Father. Hindi ka mapapatawad ni Almighty Father. Hindi ni Almighty Father bibigay ang iyong mga prayers. Kaya may mga tao ngayon na nagpa-praise lang kay Almighty Father, nagtataka sila bakit hindi binibigay ni Almighty Father yung prayers nila. It's because of the wickedness of their hearts. Hindi nila pinapatawad ang kanilang mga kapwa-tao. Instead, chismis nila ang kanilang mga kapwa-tao. Verse 3, so he called the name of the place burning or Taberah, because the fire of the Lord had burned them. Taberah ang naging place. Usually, wala pang name ang place. Kaya lang nagkakaroon ng name ang place dahil sa event. No? Kung, halimbawa, dito sa bansa natin, ang tawag sa Caloocan, no? Kasi doon ay may look, Caloocan, no? Doon identified, or pag Makati, kung Makati yung tubig, kasi dati yung Makati, ano siya, taniman siya, kaya Makati, or kumakati yung tubig, hindi Makate, kundi kumakati yung humuhupa yung water. Dahil mababang lugar dati yung Makati. Kaya Makati ang pangalan. Or, halimbawa, Quezon City. Kaya Quezon City dahil galing naman sa pangalan ng tao. Gaya itong nangyari dito sa Bible, nagkakaroon ng names ang places dahil sa mga events. Kaya ito ay Taberah. Doon maraming nasunog na mga tao because the fire of the Lord had burned among them. Verse 4. Now the mixed multitude who were among them yielded to intense craving. Kayo ba nag-crave ba kayo ng mga pagkain? Intense craving. Ibig sabihin ng intense craving, may pagkain kayo, pero may ibang hinahanap yung dila mo, no? It's a strong desire or longing or need for something. Ang craving, food, affection, or attention. Ang tao sa ng mga Israelites, ang kine-crave nila, food. Dahil ang pagkain nila ay mana. Kaya nagka-crave sila ng food na namimiss nila yung mga pagkain. Kayo ba nakakamiss ba kayo? Namimiss niyo ba yung mga ibang mga pagkain? Ako lang nanonood dito. Sino mga kausap ko? Yielded to intense craving or lusted intensely. So the children of Israel also wept again and said, who will give us meat to eat? Nagreklamo na naman, gusto namin ng meat, namimiss na namin ng meat. Sawan-sawa na kami sa mana, naglalaway na kami sa meat, makakain man lang kami. Hindi sila nagugutom dahil meron silang mana na binigay ng Almighty Father. Naghahanap lang sila ng wala. Naghahanap yung dila nila. It's a intense craving or lusted intensely. Gusto nila ng meat. Wala silang makitang meat sa wilderness.
We remember the fish which we ate freely in Egypt, the cucumbers, the melons, the leeks, the onions, and the garlic. Gusto pala ng bawang, sibuyas, yung leeks, melon, cucumber. Namimiss nila yung cucumber. Nangangarap sila makatikim uli. Although marami silang pagkain, hindi sila kukulangan ng pagkain. Pero, hindi sila satisfied. Verse 6. But now, our whole being is dried up. There is nothing at all except this manna before our eyes. Nagreklamo sila sa kanilang kinakain. Imbis na magpasalamat kay Almighty Father, Lord, thank you Lord sa pagkain namin. Kasi kung ang tao ay talagang nagugutom, kahit ano kakainin niya. So ito, craving lang to. Hindi talaga sila nagugutom dahil may pagkain sila ng mana eh. No? Gusto lang nila. Yung ibang mga tao sa Africa, no, like Tanzania, Uganda, Southern Africa, Sudan, West Africa. Ang kinakain nila, chok or putik. Kumakain sila ng putik. Sa sobrang kulang ng pagkain. Samantalang dito, ang kinakain ng mga Israelites ay mana. Hindi sila pinapakain ni Almighty Father ng putik. Up to now, dito sa lugar ng Tanzania, Southern Africa, Sudan, kumakain pa rin sila ng putik. Imagine putik kinakain mo. So lalabas ang ngayon sa katawan mo, putik din. Ngayon putik ang lalabas sa katawan mo. Yun din ang kukunin nila para lutuin nila. Gagawin nila. Ano yun? Paikot-ikot lang sa puro bulate. Pero dito manam, ano to? Nutritious. Now the manna was like a coriander seed, and its color like the color of bdellium. Yung bdellium, it's white, and then pag crush mo, no? Pag crush mo, dinurog mo yon, nag-iiba yung color, nagiging brownish. Pero white siya, na parang pearl ang kulay. Pag buo, pero pag dinurog mo, no? Kasi dinudurog nila eh para maging bread or pastries. Nag-iba yung color. Yung coriander seed, yung pag itinanim mo yung coriander seed, ang labas nito ay cilantro. Yung coriander seed, maraming mga medicinal properties to. So itong mana, hindi siya coriander seed, pero kamukha siya ng itsura ng coriander seed. At ang kulay ay white, tapos nagiging reddish brown after na durugin. The people went about and gathered it, ground it on millstones, and beat it in the mortar. So, meron silang mortar and pestle, no? Alam mo yung durugan ng durugan ng paminta, no? Nagdudurog ka ng paminta, di ba ganon? Yon, ganun ang ginagawa nila. So, nagiging parang thin yung mana. Nagiging kamukha ng Quaker Oats. Kung nakakita na kayo ng Quaker Oats, ano siya, manipis siya, di ba? Kumakain mo kayo ng Quaker Oats. Nakakita na ba kayo? No? Ganun ang itsura. Pero brownish, no? Reddish, brownish na... Kasi nga, white siya. Pero pag dinurog, nag-iiba na ang kulay. And when the Jew... Ay, di pa tayo tapos. Verse 8. The people went about and gathered it, ground it on millstones or beat it in the mortar, cooked it in pans and made cakes of it. And its taste was like the taste of pastry prepared with oil. Matamis. Kasi parang pastry siya eh.
Masarap siya. Nagsawa yung mga Israelites, naghahanap na ibang pagkain. Hindi sila nagugutom. Naghahanap lang. Naghahanap ng wala. And when the dew fell on the camp in the night, the manna fell on it. Yung dew, yung hamog, no? Pag yung hamog, nandun sa grass or nasa wilderness, andon yung manna. Blessing the Almighty Father. And then Moses heard the people weeping throughout their families. Nag-iiyakan pa, umarte pa. May pagkain naman sila. Nag-iiyakan pa sila. Everyone at the door of his tent. And the anger of the Lord was greatly aroused. Moses also was displeased. Pag ng problema, o nagkakaroon ng problema si Almighty Father sa kanyang mga Israelites, si Moses din nagkakaproblema. Nahihiya siya kay Almighty Father. Verse 11, so Moses said to the Lord, why have you afflicted your servant? And why have I not found favor in your sight, that you have laid the burden of all these people on me? Nasa akin lahat ng responsibilidad. So yung halo-halo na yung feeling ni Moses na nakakahiya kay Almighty Father. Responsibilidad yung tao, hindi niya ma-control yung mga tao sa kanilang mga pinagagagawa. So cargo ni Moses, feeling niya cargo niya. Dala-dala niya yung mga tao. Verse 12, did I conceive all these people? Did I beget them, that you should say to me, carry them in your bosom? Ako ba ang nagbuntis sa mga tao na to? Ako bang, anak ko ba sila na para sabihin nyo sa akin na dalhin ko sila at as a guardian carries a nursing child to the land which you swore to their fathers? Ba't ako nahihirapan si Moses? Ba't hindi na lang iba? Nahihirapan si Moses kasi nga matigas ang ulo ng mga tao. Hindi ma-control. Where am I to get meat to give all these people? Saan ako kukuha ng meat? For they weep all over me, saying, give us meat that we may eat. Lagi silang nag-iiyak sa akin. Gusto nila ng meat, saan ako kukuha ng meat? Hindi ko alam, sabi ni Moses. Kinukulit siya. Verse 14, I am not able to bear all these people alone. Hindi ko kaya. Mag-isa lang ako na dala-dala ko ang mga tao na to. Hindi ko kaya. Because the burden is too heavy for me. Napakabigat na dalahin ito. Sabi ni Moses. Verse 15. If you treat me like this, please kill me here and now. Lord, kung ganito lang ako, patayin niyo na lang ako, Lord. Sabi ni Moses. Nahihirapan ako. If I have found favor in your sight and do not let me see my wretchedness. Dahil wala akong magawa, Lord. Sa mga reklamo nila, hindi ko magawa. Anong gagawin ko? Wala akong magawa. Patayin mo na lang ako. Para hindi ko makita tong aking kawalang kwentang tao. Feeling niya wala siyang kwentang tao dahil wala siyang magawa. Verse 16, so the Lord said to Moses, gather me 70 men of the elders of Israel. So 77 is a complete number. Whom you know to be the elders. Pumili ka. Gather 70 men. Elders, meaning matatanda, of the people and officers over them. Bring them to the tabernacle of meeting that they may stand there with you. Dalhin mo sila sa tabernacle of meeting. I-present mo sila sa akin. And then I will come down and talk with you there. I will take of the Spirit that is upon you. Yung Holy Spirit na kay Moses. Kukuha si Almighty Father ng Holy Spirit kay Moses. Ibibigay niya dun sa 70 elders that is upon you. And will put the same upon them. Ibibigay ko sa kanila. Para hindi lang ikaw ang may burden.
And they shall bear the burden of the people with you, that you may not bear it yourself alone. Para maramdaman din ng 70 people yung burden mo. Ipaparamdam ko sa 70 na elders. Yun ang ibig sabihin ni Almighty Father. Verse 18. Then you shall say to the people, consecrate yourselves for tomorrow, and you shall eat meat. Maglinis kayo bukas kasi makakakain na kayo ng meat. For you have wept in the hearing of the Lord, saying, who will give us meat to eat? For it is well with us in Egypt. Therefore, the Lord will give you meat, and you shall eat. Lagi yung sinasabi, sa Egypt, ang dami yung pagkain, sa Egypt may prutas, makakakain kayo, ha? Sabi ni Almighty Father, kaya they must consecrate themselves. Bibigyan ko sila ng meat. Verse 19, you shall eat not 1 day, not 2 days. Bibigyan ko kayo ng meat, hindi lang isang araw, hindi lang 2 araw, hindi lang 5 days, nor 5 days, or 10 days, or 20 days, hindi lang ganon. But for a whole month. May meat sila for a whole month. Until it comes out of your nostrils. Hanggang sa lumabas na sa ilong ninyo ang pagkain ninyo ng meat. So, sobrang galit ni Almighty Father. Sige, sumuka kayo ng sumuka. Kung sa salita natin, hanggang sumuka kayo, ha? Lumabas na sa tenga ninyo ang meat. Hindi kakain kayo ng meat. Hanggang sa magsawa kayo na hindi nyo na gustong kumain pa ng meat, no? Until it comes out of your nostrils and becomes loathsome to you, because you have despised the Lord who is among you. Hanggang sa lumabas sa ilong ninyo, magsasawa kayo, mauumay kayo. Sige, gusto nyo yun, ha? Bibigay ko sa inyo. Sabi ni Almighty Father. And have wept before Him, saying, why did we ever come out of Egypt? Huh? Bakit umalis pa kami ng Egypt? Ang dami na yung pagkain doon. Mukhang pagkain tong mga taong to. Si Jesus hindi siya mukhang pagkain. Ano nga sabi ni Jesus? Men shall not live on bread alone, but by the word of God. Hindi kinukulang ng pagkain. Magiging satisfied tayo, no? Kontento sa pagkain binibigay sa atin ng Almighty Father. Verse 21, and Moses said, the people whom I am among are 600,000 men on foot. Yet you have said, I will give them meat, that they may eat for a whole month. 1 whole month silang kakain ng meat. Ang tao, ang mga foot soldiers pa lang, yung mga lalaki pa lang ay 600,000. Saan nakukuha ng meat? Sabi ni Moses. Tanong pa ni Moses sa verse 22, shall flocks and herds be slaughtered for them? Dahil may mga animals tayong dala-dala, dapat ba naming katayin na yung mga dala namin mga lambs, sheep, and goats, and cattle? To provide enough for them? Or shall all the fish of the sea be gathered together for them to provide enough for them? Or yung mga isda sa dagat, magsasama-sama ba sila? Magpupulong-pulong ba si mga isda para makakain lahat? Dahil napakadami. Foot soldiers 600,000. And the Lord said to Moses, has the Lord's arms be short? Maikli ba yung kamay ko? Sabi ni Almighty Father, maikli ba yung kamay ko? Now you shall see whether what I say will happen to you or not. Ngayon, gagawin ko. Makikita mo kung ano yung gagawin ko. Makikita mo kung totoo o hindi. Sabi ni Almighty Father. Verse 24, so Moses went out and told the people the words of the Lord. And he gathered the 70 men of the elders of the people and placed them around the tabernacle. So, nirelay niya sa mga tao, makakakain na kayo ng meat, mga reklamo. Pati yung mga 70 elders, he gathered them. Then the Lord came down in the cloud and spoke to him and took
of the Spirit that was upon him. So na kay Moses, ang Holy Spirit, kumuha ng Holy Spirit si Almighty Father kay Moses and placed the same upon the 70 elders. And it happened when the Spirit rested upon them, yung Holy Spirit rested on the 70 elders. Siyempre, may Holy Spirit pa rin na natira kay Moses, that they prophesied. No? Alam natin, nung prophecy ay gift, one of the gifts of the Holy Spirit. So, nung time na yun, nag-prophesy ang 70 elders. Although, they never did so again. Nag-prophesy. 70 elders. Including sa every 70 elders, itong verse 26, but 2 men had remained in the camp. So, nagpunta lang sa tabernacle of meeting were 68 elders. Yung 2 elders na iwan sa camp. Sino silang mga 2 elders na to? The 2 men that had remained in the camp. The name of one was Eldad, and the name of the other, Medad. Now the Spirit rested upon them, and they were among those listed, but who had not gone out to the tabernacle. Nakalista sila as 2 of the 70 elders, pero they did not go to the tabernacle of meeting. So natira sila sa camp. Yet they prophesied in the camp. So yung Holy Spirit, hindi lang naka-focus dun sa tabernacle of meeting. Basta nakalista yung pangalan, kahit wala sila sa tabernacle of meeting, kahit malayo, naabot sila ng Holy Spirit, no? Si Eldad at si Medad. So, they prophesied in the camp. And a young man ran and told Moses and said, Eldad and Medad are prophesying. Naku, nagpa-prophesy si Eldad at si Medad. May batang lalaki. Nagpunta kay Moses. So Joshua, the son of Nun, si Joshua, no, Moses' assistant, one of his choice men answered and said, Moses, my Lord, forbid them. Pigilan nyo sila, ba't sila nagpa-prophesy? Ano na sagot ni Moses? Then Moses said to him, Are you jealous for my sake? Nagsiselos ka ba para sa akin? Kasi para sa akin, hindi ako nagsiselos. Parang yun ang gusto sabihin ni Moses. Kung nagpa-prophesy sila, yun ay nagaling kay Almighty Father. No? Basahin natin. Oh, that the Lord's people were prophets, and that the Lord would put His Spirit upon them. Si Almighty Father ang gumagawa nun. Kaya huwag kang magselos para sa akin na baka mawalan ako ng pwesto bilang prophet. Hindi. Sabi ni Moses, hindi ako nagsiselos. Dahil yun ay gawa ni Almighty Father. Maganda nga yun, nagpa-prophesy ang mga tao dahil kay Almighty Father. And Moses returned to the camp. Kasi nga, mga tao, hindi mawawala yung mga inggitan. No? Yung mga nanunulsol, gumagawa ng gano'n yung taong yun na. Ngayon, depende na lang sa'yo kung may inggit ka o hindi. Si Moses, hindi siya inggitero, hindi siya seloso, hindi siya nagtatanim ng sama ng loob. He and the elders of Israel, they returned to the camp, no? Kasama yung 68 elders. Now, a wind went out from the Lord, malakas ang hangin, and it brought quail from the sea. Yung quail, ang Tagalog na to ay pugo. Pag baby pa yung pugo, ang tawag doon, yung kinakain natin sa kalye, nakabalot ng orange, tokneneng yun. Hindi. Kwek-kwek, sorry. Kwek-kwek. Kasi tokneneng, yun ang favorite ko. Yun yung Penoy. Ayoko ng kwek-kwek. So yung kwek-kwek yun, yung itlog nga ay kwek-kwek. Pero ito quail, pag malaki na siya, may pakpak na siya, bilog siya eh, no? Nagkaroon kami alaga nitong quail. Hanggang ganyan lang ang laki niya, bilog siya. And left them fluttering near the camp. Lumilipad-lipad. Pero hindi ba malaki ang pakpak ng mga quails? Pero
lumilipad-lipad lang sila ng paganon-ganon, patalon-talon, nagaganon-ganon. About a day's journey on this side and about a day's journey on the other side. So magkabilang side yon. Na from the sea, yung hangin, dinala yung mga quail sa camp ng mga Israelites. All around the camp and about 2 cubits above the surface of the ground. So yung 2 cubits na to, kung ikukwenta natin ngayon, 3 rulers, tatlong pie, 3 feet. 1, 2, 3 feet yon, yung 2 cubits. Lumilipad-lipad, patalon-talon. Mababa ang lipad lang ng quail. And the people stayed up all that day. Nakutuntuan na sila. Meron tayong pugo. All night and all the next day. And gathered quail or pugo. He who gathered least gathered 10 homers, and they spread them out for themselves all around the camp. Pinamigay nila, shinare nila. But while the meat was still between their teeth, naluto na yung pugo. Kagat na nila. Pero hindi pa nila nanganguya. Kagat lang. Before it was chewed, the wrath of the Lord was aroused against the people, and the Lord struck the people with a great plague. Pinarusahan sila ni Almighty Father. Hindi pa rin nila nakakagat, hindi pa rin nalulunok, hindi pa rin nalalasap. Hindi pa rin nalalasap. Kinagat pa lang. May plague na agad na padating si Almighty Father sa kanila. So he called the name of the place Kibroth Hatava, or graves of craving. Marami na namang tao namatay. Because there they buried the people who had yielded to craving. Bigla na lang namatay, nagkaroon ng plague. From Kibroth Hatava, the people moved to Hazeroth and camped at Hazeroth. Ayun. Nagkaroon sila ng sakit dahil sa quail. Consuming certain quail can cause a severe, sometimes fatal poisoning in humans known as coturnism. This phenomenon is rare but well documented, often occurring when migratory quail consume poisonous plants, such as hemlock, which the birds are immune to, but that accumulated in their flesh. Ito, kaya namatay ang mga tao. Nasa bibig pa lang nila yung quail, hindi pa lang nila kinakagat. Yung mga quail na nag-migrate doon sa kanilang camp, nakakain ng poisonous plants. Gaya ng hemlock. Kinain ng quail yun. Sa quail walang epekto sa kanila, pero sa tao meron. Coturnism. So, ang naging sakit ng mga tao, yung plague na yon, leads to acute rhabdomyolysis, a rapid breakdown of muscle tissue. Symptoms include muscle pain, tenderness, stiffness, weakness, nausea, and sometimes dark tea-colored urine, which is a sign of acute kidney failure. Ako, renal failure pala ang sakit nila. Yun ang plague. At saka meron ding Salmonella, Campylobacter, and E. coli.
Kung hindi masyadong luto, ayun, ang kinamatay ng mga Israelites. Kaya naging graves of craving or cave broth, Hatava yung place. Dahil gustong gusto nila ng meat ha. Sige, itong meat na to kakainin ninyo. Si Almighty Father, very loving siya. Pero pag umabaso ang kanyang mga anak, hindi pwede. Tinatrain ni Almighty Father ang mga tao. At ito ay train para sa atin, para hindi tayo umabuso. Marami at ng blessings si Almighty Father sa atin. Pero hindi masatisfied ang tao. At yung mga cravings natin, yun ang nagiging cause para tayo ay magkasakit. Numbers chapter 12. Then Miriam and Aaron spoke against Moses. Si Miriam, babae siya. Si Aaron, lalaki. Kapatid nila si Moses. Kilala nila si Moses. Magkapatid. Pinagchismisan yung isang kapatid. Because of the Ethiopian woman whom he had married, for he had married an Ethiopian woman or black woman ang pinangasalan ni Moses. Nanggalit si Miriam tsaka si Aaron. Pinagchismisan na yung kapatid nila. Hindi lang to kapatid na yung malalayong kapatid, kundi same mother and father sila. Pero they criticized Moses. Pinakailaman ang buhay ni Moses ng kanyang mga kapatid. Pinagchismisan ng kanyang mga kapatid. Samantalang si Moses tahimik lang. Ito. So babae, pwede mag-chismis. Lalaki, pwede mag-chismis. Pwede manira. Makakala nyo lang kasi mga babae lang ang chismoso. Hindi. Lalo na mga lalaki, chismoso yan. Alam ko, mga lalaki, chismoso. Nakarinig na ako mga lalaking chismoso. Verse 2. So they said, has the Lord indeed spoken only through Moses? Si Moses lang ba ang kinakausap ng Almighty Father? Tignan mo, may pasit-sit pa no? Has He not spoken through us also? Di ba kinakausap din naman tayo ng Almighty Father? Si Moses lang ba? Si Moses lang ba kinakausap ni Almighty Father? Bakit hindi ba tayo kinakausap? And the Lord heard it. Kinakausap din naman natin bakit ano yan? So naiinggit sila, hindi lang ito pinagchichismisan si Moses, naiinggit sila kay Moses. Kapatid nila to Now the man Moses was very humble, more than all men who were on the face of the earth. Humble si Moses. Hindi siya mayabang. Kaya nga, kailangan natin humble tayo. Hindi tayo magyayabang. Kahit ano pa ang narating mo sa mundo or sa lipunan, or kahit ano pa ang nakuha mo, hindi magyayabang. Magagalit si Almighty Father. Yung tatay natin hindi mayabang. Si Jesus hindi mayabang. So, sinong gagayahin natin? Yung tatay natin. Sino ang nakilala niyang mayabang? Sino ang kilala niyang mayabang? Ang kilala niyang mayabang ay sino? Si Father of all lies. Yun ang mayabang. Pero si Almighty Father hindi siya mayabang. Si Jesus Christ hindi siya mayabang. Mapagkumbaba. Yung mga mahihirap na tao, mapagkumbaba din. Yeah, it's easier for a camel. It's easier for a camel to enter the it's easier. Nakalimutan ko na tuloy. It's easier to
pass through the eye of a needle than a rich man to enter the kingdom of God. Kasi pag rich man ka, mayabang ka eh. No? Mayayabang usually ang mga rich people or wealthy people or people who are in power. People who are famous. Usually mayayabang sila. Oh, hindi mo ba ako kilala? Kilalanin mo ako maya sikat ako. Di ba? Ayaw ni Almighty Father ng gano'n. Kailan magpakumbaba tayo kung nakakakitaan tayo ng gano'n, nakagawa tayo ng gano'n. Lord, magpatawarin niyo po ako sa aking kasalanan, naging mayabang ako. Hindi dapat yun, Lord God. Mahal na mahal tayo ni Almighty Father, kaya itinutuwid niya tayo. Gusto niya tayong nasa righteous path, gaya ni Jesus Christ. Gagayahin natin si Jesus Christ. Jesus is the way, the truth, and the life. Thank you, and God loves us all so much.